sa gabi ito mga kapatid, tiniwala ako na ang bawat isa ay nakatayo sa mga salita ng Diyos sa mga panahon na ito. Tayo mukat manalangin. Panginoong Diyos, muli minsan pa kami ay dumudulog sa iyo, lumalapit na mababa ang aming mga puso at may pagpapasalamat sa iyong dakilang gawa minsan pa sa buhay namin, o Diyos. Tunay Panginoon na ikaw ay patuloy na kumikilos, ang iyong salita ay patuloy na gumagawa, nangungusap, nagpapahayag ka, nagpapakilala ka ng iyong mga plano, o Diyos, ng iyong kadakilaan, ng iyong mga gawa, o Diyos. At patuloy na ang iyong salita ay merong laging pagtugon sa aming mga kauhawan, o Diyos, sa mga araw na ito. Purihin ka, o Diyos, salamat dahil hindi ka nagkulang kailanman. Ikaw ay patuloy na sumasagana sa iyong iglesia, sa mga pangailangan, sa mga salita, o Diyos, na patuloy naming nilalakaran sa mga araw, o Diyos. Tunay Panginoon na ikaw ang siyang bukal ng buhay, bukal ng mga salita ng buhay, o Diyos. At tunay Panginoon na bawat salita, o Diyos, na iyong pinapangusap, ito'y laging mayroong pagkilos, paggawa, mayroong resulta lagi, o Diyos, na ginagawa sa buhay ng bawat isa. Mayroong paglago, o Diyos, sa Espiritu. Mayroong paglago sa panampalataya. Kaya sa gabing ito, bayaan ikaw muli, o Diyos, ang siyang pagpadala ng iyong salita, mangusap kang malaya, at bayaang Panginoon sa magitan ng mga bagay na ito ay higit pa na matanyag ang iyong kalooban, o Diyos, o mga araw na ito. Salamat sa iyong mga pangako na siyang aming pinangahawakan sa mga araw, o Diyos. Tulad ng aming inawit, Panginoon, na ang aming panampalataya ay nakatayo sa isang solid rock. At ang solid rock ay walang iba kundi ikaw, o Diyos, sa magitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa gabi ito, bayaang iyong mga salita ay mangusap at bayaang ikaw ay maging malaya, kumilos. Magpahayag ka sa aming mga puso at patuloy kang mag-anyaya, o Diyos. Patuloy mo kaming dalhin sa iyong kalwalatian sa mga araw na ito, o Diyos. At bayaan, Panginoon, na sa magitan nito ay magkaroon kami ng isang lubos at tiyak na pag-asa sa mga araw. Katulad ng sabi ng iyong likod Apostol Pablo na hindi kami sumusuntok sa hangin. Hallelujah. Meron kaming isang tiyak na panampalataya na ito ay minsan lang na pinagkaloob sa iyong mga banal sa mga araw na ito, o Diyos. Kaya bayaan sa iyo mauwi lahat ng kapurihan, pasalamat, at kami, Panginoon, ay umihiling na kami ay palakasin at kami patawarin sa aming mga kahinaan pa, mga pagkukulang, o Diyos, na nagagawa sa harapan ng iyong mga salita. Ibaba mo pa kami, Panginoon, sa mga panahon na ito, o Diyos. At biyahin ikaw lamang siyang masaulian ng lahat ng kalulatian, kapurihan, pagdakilat, pasalamat ay sa iyo lamang may balik sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen. Amen and say amen. Habang tayo nakatayo at ating basahin ang ating teksto sa gabing ito. Isang familiar verses ang ating basahin sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. So verse 16, sabi dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ang Diyos papala ng kanyang mga salita. Can you say amen sa Word of God? At ang lahat mula ay makaupo sa mga sandaling ito. Sa magandang gabi, isa pang aking pagbati sa ating lahat. At muli, isang gabi ng pananalangin. At nawa tayong lahat ay mayroong patuloy na itataas sa luklukan ng awa ng Diyos. Yamang ang biyaya ay bukas pa sa ating panahon. Ating samantalahin, mga kapatid, ang pagkakataon. Bagamat maaaring ilan lang tayo, subalit
biyaya ng Diyos ay patuloy pang sumagana sa bawat isa. Just want to bagitin lang ng mga bagay. Ating kapatid Pastor Joel ay nagpapaabot ng buong puso pa salamat sa iglesia, sa inyo lahat, sa pagtulong sa kanilang mga pangailangan doon. Sa mga kapatiran na nasalanta ng bagyo last month. At ang Diyos ang bahala pa na magbalik sa inyo, ang inyong mga pangailangan din, ayon sa inyong pananampalataya. At atin din sama sa prayer ang ating joint fellowship at God willing ay ating makasama ng ilang mga gawa na na-invite ng ating kapatid Pastor Joe na ipaabot ang invitation kay Pastor Dodong and Pastor Justoni. At ayon sa aking kay Pastor Joe ay kanilang pag-usapan kung ano ang kanilang magiging decision or kung sila ay bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para makasama natin sa December Fellowship. At ang ating mga pangailangan din, dahil meron tayong mga contributions na ating ipagkakaloob para sa gawain na yan. So, okay. So, kung meron tayong mga naalala ng mga prayer requests or mga nangailangan ng prayers sa gabi ito, ay huwag natin hayaan na sila ay makaligtan at ating sama-samang idulog sa Diyos sa gabing ito. Meron ba tayong pag-asa sa gabing ito, mga kapatid, na ang Diyos ay patuloy na tumutugon sa ating mga panalangin at meron siya laging paraan sa ating mga pangailangan. So, sa isang maiksing paksa sa gabi ito, ay nais kong puntahan lang ilang mga bahagi ng Scripture sa ating text na binasa. At salamat din sa patuloy na pagbibigay daan ng Panginoon sa ilang mga pagtuturo sa nakalipas na Mrs. Meeting na dinaos sa church ng ating kapatid Pastor Jonathan last Sunday. So ilang mga bagay lang na gusto kong puntahan at ating pag-aralan sa gabing ito, ating paksa ay binigyan ko na lang ng pamagat na The Inerrant and Infallible Scripture. The Inerrant and Infallible Scripture. Alam natin mga kapatid na hindi lahat ay naniniwala sa kasulatan. Hindi lahat ay kapag sila ay nakarinig ng patotoo about the Scripture o mabasa man nila ang mga talata ng salita ng Diyos at ilang mga bagay na mayroon sa kasulatan, alam natin na hindi lahat ng tao ay naniniwala at madaling sumampalataya o madaling tawag niyan, tumugon sa ating mga ipinapatutuon ng mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kasulatan. At gusto ko rin tingnan ang ilang katangian ng Scripture at bakit ito tinawag na Holy Scripture. Siguro ilang mga pag-aaral lang mga kapatid sa gabing ito dahil naisip ko rin na ang Biblia, kumbaga nasanay tayo na ito'y tawagin na salita ng Diyos. And I think sa ilang mga pag-aaral, it seems like hindi naman sa mali na siya itawagin na ito'y salita ng Diyos, kundi kumbaga ay parang inappropriate na ito ay sabihin na salita ng Diyos. In a way na indirect na sabihin na salita ng Diyos. But I think mas mainam sabihin na ito ay kasulatan. Ito ay banal na Biblia. Holy Scripture or Holy Bible. Because mamaya atin titingnan why, kung bakit nakikita natin or kinukonsider natin ang ganung bagay because ang Scripture, as we know, ay hindi naman talaga
lahat ay salita ng Diyos. So mamaya ay tinitingnan kung ano yung mga kaisipan patungkol sa bagay na yan. So, ilang mga question, bakit ang mga tao ay hindi agad or hindi talaga, yung iba ay hindi talaga naniniwala sa Biblia, sa kabila na ito ay naglalaman ng mga salita ng Diyos. At ang ilan ay tumitingin sa ilang mga bagay, just like ang tinatawag na some conflicts with science and history. So yung mga ganong kaisipan na tinitingnan ng mga tao na ang Biblia ay so ayon sa kanila no, na ang Biblia ay mayroong conflicts with science and history. So tinatawag nila yan na scientific discrepancies. Some individuals find the biblical creation story and other narratives inconsistent with scientific understanding. At kung ating titingnan, no, ang nangyari sa flood sa panahon ni Noah, ay, ang totoo niyan, marami talaga ang dininiwala na ito yung nangyari. Parang iniisip ng iba na ito ay is just a story na pambata na possible na nangyari o hindi nangyari sa mga panahon na kalipas. So, tinitingnan nila ang ilang bahagi ng scripture, ang flood, for example, na ito ay imposibleng nangyari sa mga panahon na yon for some reason, at tinitingnan nila na ito ay hindi o ito ay parang nagbibigay ng scientific discrepancies pagdating sa kasulatan, sa account ng biblical account sa panahon ni Noah, considering kung ano yung kalagayan ng ating panahon sa history naman ng tao pagkalipas sa mga panahon na yun na nangyari ang flood. And then, ang ilang mga bagay pang tinitingnan nila is about the moral and ethical objections. So, mayroong tinatawag na dislike rules and restrictions. Some people dislike the Bible's moral and ethical codes. So, yun ay ayon sa kanilang pagtingin, no? Viewing them as overly restrictive and outdated, particularly concerning topics like sex and alcohol and other things na mabasa natin sa Scripture. Like yung salita na lang na homosexuality, which is nasa Scripture yan, na hindi natin may tatanggi. But, of course, sa ating panahon, ang mga tao ay iba ang pagtingin sa kasulatan kung kanilang titingnan ang kalagayan ng tao, lalo na sa ating modernong panahon. Nababago ang pagtingin ng mga tao. And that's why maraming ang scripture ay maraming translation, sometimes nakabase sa kanilang paniniwala, sa kanilang pagtingin sa kalagayan ng tao, sa kalagayan ng mga relihiyon, sa iba't ibang mga turo at aral na lumilitaw sa ating panahon. And also, kung pag-usapan ang moral and ethical objections, nandiyan yung tinatawag na harmful or difficult passages. They found the scripture as nagdi-describe daw ng violence. Okay? Violence, subjugation, or intolerance that conflicts with modern values. So kung pag-uusapan ang violence, totoo na ang scripture na naglalaman ng maraming violence at subjugation. Ang ibig sabihin po ng subjugation ay the act of defeating people or a country and ruling them in a way that allows them no freedom. For example, ang Israel, nang sila ay tumapak sa Promised Land, alam naman natin ang sabi ng Panginoon, inyong palalayasin ang mga tao, ang mga bansa sa lupain na yun, dahil yun ay pinangako ng Diyos sa bayan ng Israel. So, kung titingnan natin sa pagtingin ng tao, no, totoo naman talaga na mayroong mga violence, mayroong tinatawag na subjugation,
paggapi sa tao, paggapi sa isang bansa, sa kumbaga, pag-aalis ng freedom ng mga tao sa mga panahon na yun, lalo na kapag hindi natin naintindihan na ang mga tao na yun ay lumilitaw na sila ay mga kaaway ng Diyos. For some reason, they are not a believer of God, of Yahweh, and they are mga tao na mananamba ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan na kanilang kinikilala ng mga Diyos, maliban sa tunay na Diyos ng Israel. And therefore, makikita natin ang ganitong eksena sa Scripture. At totoo yun, minsan sinasabi ng mga tao na yung mga hindi niniwala, sinasabi nila, huwag niyong basahin ang Biblia na ito dahil sabi nila, mababaliw ka, maluloko ka, mahihilo ka sa napakaraming mga bagay na mababasa sa Scripture, na minsan ay direct or indirect na ang Diyos ay nangungusap at Kanyang iniutos sa bayan ng Israel na ang mga kaaway ay inyong paslangin or i-destroy. Huwag kayong magtira, lalaki, babae, matanda, bata. At minsan ay pati mga hayop. And so, makikita natin mga kapatid, ang ganitong pagtingin sa Scripture, hindi nakapagtaka kahit sa ating panahon, ay marami talagang hindi basta-basta naniniwala sa kasulatan. At maaaring tayo noon ay ganoon din. Sino sa inyo ang merong ganong damdamin or kaisipan na hindi kayo noon basta-basta naniniwala sa mga bagay na ating nababasa o nakikita sa Scripture? Well, anyway, mga kapatid, sa gabi ito, nais ko lang tingnan ang bagay na ito, no? Bakit ang Scripture ay merong karakteristik na inerrant, tinatawag na inerrant or infallible? And first of all, bakit ito tinawag na Holy Scripture? Meron ba kayong idea? Bakit tinawag ito na Holy Scripture? Sa isang simpleng pagpapaliwanag, ito ay tinawag na Holy Scripture because it contains the Word of God. Okay? Ito ay naglalaman ng salita ng Diyos, naglalaman ito ng wisdom and knowledge of God. Dito mababasa natin ng maraming mga prophecy, maraming mga pagtuturo about light. Sa panahon ni Solomon, sinulat niya sa Proverbs, sa Ecclesiastes. Sa panahon ni David, mga hula patungkol kay Kristo, mga hula patungkol sa captivity ng Israel, hanggang sa paglaya ng Israel. Ang Biblia ay naglalaman ng mga pagpapala ng Diyos. Sino sa inyo sumasampalataya, mga kapatid? Ang Biblia ay naglalaman ng biyaya ng Diyos, naglalaman ng habag at awa ng Diyos. At yung pinag-aaralan natin, ang Scripture ay naglalaman ng galit ng Diyos. So, ibig sabihin, marami tayong pwedeng makita, maraming pwedeng tingnan sa Scripture. Maraming mga bagay na pwede natin sabihin na sa kaisipan ng tao, mabuti or masamang bagay na I can say, inalaw ng Diyos to be written. Inalaw ng Diyos na maisulat ang lahat ng bagay. Kahit na yung tawag niyan, yung ginawa ni Moses na pagpatay sa dalawang Egyptian ba yon or isang Egyptian, sa pagpatay niya doon sa isang Hudyo sa panahon na siya ay malapit nang umalis ng Ehipto. Ang tawag niyan, ang violence sa panahon pa lamang ni Abel nang siya'y patayin ni Cain. Ang maraming mga sufferings na pinapakita ng Scripture. So, kung ating titingnan, it contains the Word of God kung bakit siya tinawag na Holy Scripture. Unfortunately, mga kapatid, ang Scripture ay hindi lang naglalaman ng salita ng Diyos. Okay? Ang Scripture ay hindi lamang naglalaman ng salita ng Diyos.
we can also read in the scripture, we can also read the word of Satan. Di ba? Sa aklat ng Genesis chapter 3, kung ating pupuntahan sandali, sa panahon na dayain ni Satanas through the serpent, si Eve, of course, si Eva, si Adan, sabi ni Pablo, ang lalaki hindi nadaya, kundi ang babae ang nadaya sa panahon na yan. So maraming pwedeng i-consider or tingnan, at marami rin tayong mababasa na salita lamang ng tao na inalaw ng Diyos to be written. Like for example, when Apostle Paul wrote sa mga taga-Korinto, I think, or Galatian, nang siya ay nagpapayo sa mga mananampalataya, ang sabi niya, hindi, ito ay sinasabi ko sa inyo, sabi niya, hindi ang Panginoon, kundi ako, sabi niya. So, pinapakita doon yung kaniyang personal na pagkakaunawa sa isang bagay na gusto niyang ituro sa mga mananampalataya. Then afterwards, ang sabi niya, meron naman akong pinapayo sa inyo, hindi ako, kundi ang Panginoon. So, depende sa kung ano ang pamamaraan ng Diyos para maisulat ang kaniyang plano, kanyang kaisipan. Sometimes to ay direct word of God, but sometimes it comes by revelation. At totoo naman, ang scripture ay puno rin ng mga revelation na mula sa Diyos. Now, gusto ko lang tinan mga kapatid, ang ilang mga bagay, no? Because sa loob ng scripture, ay makita natin ang ilan sa mga worst events that includes the widespread death of the firstborn in Egypt. So kung kayo ang titingin, ano inyong may isip sa bagay na yan? At totoo naman na possible na tayo ay makaramdam ng pagkahabag o awa sa mga bata. Dahil ang plague na yon ay kasampung plague na utos ng Diyos ay dadalaw ang anghel ng kamatayan, and then ang lahat ng mga panganay ay mamamatay. Kahit siya ay panganay na may gulang na, kahit siya ay panganay na may asawa na, kahit siya ay panganay na bata pa, bagong panganak, basta ikaw ay panganay, ikaw ay papatayin ng anghel ng kamatayan sa panahon na yun. Sa panahon na dalhin o isugo ng Diyos ang ikasampung plague sa panahon ng ang bayan ng Diyos ay palalayain sa pagkaalipin. And there are times kapag titingnan natin ang scripture, nandiyan ang mga destructions ng mga syudad like Sodom and Gomorrah. And then, pwede natin isipin na kung ang Sodom at Gomorrah ay naglalaman ng, sabihin natin, 100,000 population, and suddenly, sa isang pagkakataon, lahat sila ay winasak ng Diyos. At yun dahilan, may mga tao talaga na kapag tumitingin sa Scripture, hindi na iniwala because why? God allows those things. Na alam natin na mayroong purpose, mayroong layunin ng Diyos kung bakit siya humahatol sa tao, kung bakit siya nagpapadala ng judgment sa lupa. Katulad sa panahon ni Noah, ang sabi doon sa account, ang nakita ng Diyos, ang puso ng tao ay totoong napakasama. Nakita ng Diyos na ang puso ng tao ay totoong masama, liko, totoong punong-puno ng violence. Kung yung babasahin doon sa I think sa chapter 5 yun or 6 ng Genesis, bago gunawin ang lupa by floods. And so, ang ilang mga bagay pa ng pinagtinan is, ang ilang biblical narrative also describes other instances of violence and suffering. Like sa panahon nga ng ang Israel ay nasa Egypt, yung order to kill Israelite babies, the Pharaoh, fearing the growing Israelite population, he ordered his people to drown all newborn Hebrew sons. That is violence. That is anong yan, tawag niya, anong kaso yan sa panahon natin? Genocide. Di ba? Pagpatay ng maraming mga tao. And then yung 10th plague,
Binanggit ko na, as a result of Pharaoh's refusal to feed the Israelites, God inflicted the 10th plague, which resulted in the deaths of every firstborn person and animal in Egypt except for the Israelites. So, yung ikasampung plague na dumating sa Ehipto, na masabi natin na ito na yung pinakamabigat na naging paraan ng Diyos para tuluyang mag-decide ang Pharaoh na palayain ang bayan ng Israel. Could you imagine, ang iyong panganay ay papatayin, lalo na kung ito ay nag-iisang anak. I think sa account ni Pharaoh ay nag-iisa lang yung kanyang anak na lalaki sa panahon na yun, and that's why naging mabigat sa kanya ang judgment ng Diyos na naging daan para siya ay mag-decide, sige, lumayas kayo sa lupain na ito. Ayoko makita ang inyong kumbaga ang inyong presence sa lugar na ito. Kayo ay aking binibigyan ng laya. Kung bakit si Pharaoh nag-decide? Because of the weight of the judgment na nagdala sa bayan ng Diyos o sa bayan sa siyudad ng Ehipto para mamatay ang lahat ng firstborn ng mga tao sa panahon na yun. And then, andyan yung binanggit ko na pagpatay ni Moises ng isang Egyptian. Also, Moses killed an Egyptian who was beating a Hebrew slave. He then fled Egypt to escape punishment. So, sa overall na pagtingin sa Scripture, there's so much violence. Hindi natin maitatanggi, maraming murder na record, maraming mga sufferings, maraming mga plagues, maraming mga hindi maayo o hindi magandang pangyayari account sa Scripture. Nang ang Diyos ay humatol sa bayan because ang bayan ay totoong nagkasala sa Diyos. Sila ay nagtayo o gumawa ng anyong, tawag niyan, gumawa sila ng isang baka, inaniang baka, nagintong baka na kanilang sinamba kapalit ng Diyos dahil ang sabi ng bayan para tungkol dito kay Moises ay hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya because as we know, Moises was on the mountain for 40 days and 40 nights. Kaya ang bayan ay gumawa ng golden image ng calf. At alam natin ang Diyos ay hindi nalugod, mga kapatid. At iyon ay isang bahagi lamang, isang part na pwede natin sabihin na hindi talaga magandang tingnan per our perspective, pero alam natin as a whole, ang buong Scripture, like yung binasa natin text, ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos. The all Scripture was, ano sabi doon sa ating binasa? Was inspired by God. Kayo ba'y sumasampalataya rin, mga kapatid? Sa kabila na totoong maraming violence, totoong maraming bagay na hindi maganda sa paningin ng mata ng tao, yet ang Diyos ang nagbigay daan to be written, para maisulat. Na ano yung pinapakita ni Pastor Pablo sa bagay na yan? Punta natin ng 1 Corinthians chapter 10. Bakit pinahintulot ng Diyos na maisulat hindi lang ang mga mabubuting bagay, kundi maging ang mga bagay na tila masama or hindi mabuti sa paningin ng mga tao. Sa 1 Corinthians chapter 10, ito yung pag-aaral lamang, mga kapatid, about the inerrance and infallible Scripture. Verse 1, sabi dyan, moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the clouds. All passed through the sea. All were baptized into Moses in the clouds and in the sea. Ibig sabihin, naranasan nila ang supernatural na bagay na ito ay shadow of things to come. So lahat sila ay napailalim sa cloud, sa presence ng Diyos. Lahat sila ay dumaan sa Red Sea na sumisimbolo ng baptism. All ate the same spiritual food. So yun yung manna. And all drank the same spiritual drink.
For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So yun ay shadow of things to come, na kasama nila ang pahid ng Diyos, na later on, ito ay mag-manifest through Christ sa panahon na siya ay nasa lupa na. But with most of them, verse 5, God was not well pleased, bahit hindi ang Diyos nalugod, for their bodies were scattered in the wilderness. Now these things became our examples, to the intent that we should not lust after evil things as they also lasted. So bakit naisulat yung bagay na ginawa ng Diyos, na nang nagkasala ang bayan ng Israel na nagkasala sa harapan ng Diyos, pinaslang ng Diyos ang mga tao ito, at ang sabi ng Scripture, sila ay nalibing ng buhay. Nagkaroon ng earthquake, nabiyak ang lupa, at lahat ng mga nagsasamba sa Diyos na ginawa nila na golden calf, ay nilamon ng lupa, namatay ng buhay, nilibing ng buhay sa panahon na yon. At ang sabi natin binasa, sila ay, sabi dyan, these things became our examples upang daw tayo ay hindi rin magnasa ng evil things katulad ng pagnanasa na ginawa ng mga taong ito. So bagamat mayroong, sabihin natin, mayroong kakilakilabot na pangyari, could you imagine, ang mga tao ay buhay na nilamon ng lupa, nagkakasiyahan sila, at ang Diyos na hindi nalugod, on the spot, sila ay pinuksa ng Diyos. But there is a purpose. Why? Bakit pinahintod ng Diyos ang ganitong mga bagay? Ang mga murder, ang mga violence, kundi tingnan ay violence, sufferings, plagues, at marami pa mga bagay. Sabi dyan, for our examples. Tuloy natin. And do not become idolaters. Yan. Para turuan tayo na hindi kalugod-lugod sa Diyos ang isang mananamba ng Diyos-Diyosan. As were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Yun ang kanilang ginawa nang sila ay mainip dahil wala ang likod ng Diyos na nandun sa Mount Sinai sa panahon na yan. Nor let us commit sexual immorality. Could you imagine? Sa panahon na sila ay nasa wilderness, bagamat kapiling nila ang Diyos, kasama nila ang Diyos through pillar of clouds by day and pillar of fire by night. Pero marami doon sa mga Hudyo ay hindi talaga nagtatapat sa Diyos. May mga lihim, may mga itinatago na mga bagay sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi dyan, nor let us commit sexual immorality, which I believe, hindi lamang ito nangyari sa panahon na yun na sila ay gumawa ng golden calf. Kundi meron na talagang ganun nangyayari sa panahon na sila ay nasa journey. At dito sila hinayag ng Diyos sa panahon na yun. As some of them did, and in one day, 23,000 fell. Gaano karami ang inilibing ng Diyos ng buhay? 23,000. So bakit naisulat? Mayroong purpose. At ang Holy Scripture that contains the Word of God also contains ng mga events, accounts na nangyari, mabubuti at hindi mabubuting bagay na itinulot ng Diyos to be written for our examples, for our admonitions. Para tayo ng mga datnan ng salita ng Diyos sa mga panahon na ito, ay meron tayong makita. Wag natin tingnan yung napaka-violente naman ito. Bakit ang Diyos ganito? Bakit pinaslang ng Diyos? Kawawa naman yung mga tao. Pero kapag ating titingnan ng Scripture, ang Diyos, tulad ng ating minsan narinig, ang Diyos ay Diyos na humahatol. Ang Diyos ay hindi lang po Diyos ng pag-ibig, as we know. Sino po ang mag-agree sa bagay na yan? Yes, we believe that God is love, but ang Diyos ay Diyos din na humahatol sa kasalanan. Ang Diyos ay nagtutuwid na Diyos. Ang Diyos ay
ay nagsasaway na Diyos. Kaya nga doon sa ating teksto, all Scripture, sabi doon, inspired by God and profitable, mga gamit sa maraming mga bagay. So anong sabi dyan? Tuloy natin. Okay. Nor let us tempt, verse 9, nor let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed by serpents. So, sa panahon naman yon ng inutusan ng Diyos, si Moses na gumawa ng tansong, tawag niyan, ang tawag doon, tansong ahas. Na kung sino man ang tumingin doon ay gagaling sa kagat ng ahas sa panahon na yun. At yung hindi tumingin ay mamamatay sa panahon na yun. So yun doon ay papakita din ng parang shadow of things, of good things to come through Christ sa panahon na yun. Okay, sabi dyan, tuloy natin, nor complain as some of them also complain. At yan ang ugali talaga ng Hudyo, ng mga Israel sa panahon na yun. And were destroyed by the destroyer. Now all these things, verse 11, all these things happen to them as examples. Naniniwala ako na ito ay totoong nangyari sa history ng Israel. Pero mas higit akong magpapasalamat sa Diyos dahil pinahintulot ng Diyos na maisulat para makita natin ang account, makita natin ang mga bagay na ginawa ng mga taong ito sa panahon na sila ay nasa ilang at kung paano sila tinuruan, kung paano sila inakay ng Diyos, kung paano sila dinidisiplina ng Diyos, at kung paano sila hinatulan ng Diyos. Salamat, mayroong mga bagay na pinakita ang Diyos by the Scripture para matuto ang mga anak ng Diyos. You see? All these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. So, bakit pinahintulot ang Diyos? Because mayroong purpose, mayroong layunin. Bakit kahit yung mga pangit na bagay na nangyari, baka pag tayo mag-iisip, sana ay hindi na lang naisulat, sana hindi na lang pinakita, hindi gumamit ng mga ganitong salita. Dahil na sa ating panahon, masyadong ang mga tao ay kahit minsan maliit na bagay o salita, ay madaling ma-offend ang mga tao sa ating panahon. Lalo na kung ito ay mababasa nila na ganito kahigpit o ganito kasama ang nangyari o mangyayari sa mga tao na hindi na nga sumasampalataya, ay tawag niyan namumusong pa sa Diyos. At alam natin by the Scripture, again, by the Scripture, alam natin na mayroong salita ang Panginoon nagsabi na, sabi si Pablo nagsulat, na huwag tayong mag-blaspheme sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang pagpamumusong ay walang kapatawaran, mga kapatid. Kapag tayo ay nagsalita against the Spirit, against the Word of God, lalo na kung tayo ay magiging rebel sa Espiritu ng Diyos. So mayroong purpose. I hope sa gabi ito ay makita niyo yung bagay na yan. Ang kasulatan ay naglalaman din ng mga, pwede ko sabihin, disturbing accounts. And it uses offensive words. Like, kung babalikan natin yung verse 5, sabi doon, their dead bodies were spread out in the wilderness. But the question is, sino itong mga taong ito na pinaslang ng Diyos? Hindi ito yung mga tao na sumasampalataya sa Diyos. Ito yung mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos. Mga tao na murmurer, mga tao na nabubuhay sa immorality at hindi nila kinukonsider ang kautusan o ang salita ng Diyos sa mga panahon na yan. These things happen as an example, sabi sa verse 6, so that we should not crave evil things. Sa verse 8, nor are we to commit sexual immorality. Again, we can read
Ang scripture ay naglalaman ng mga words. Sometimes ay maaaring hindi agad maintindihan ng mga tao. Why? Na mayroong mga ganitong salita ng scripture. Sabi dyan, and some of them did, and 23,000 fell in one day. Again, verse 11, these things happened to them as an example, and they were written for our instruction, upon whom the ends of the ages have come. Therefore, let the one who thinks he stands, that he does not fall. So, nasulat ang maraming kasulatan. By the way, ang scripture po ay, basahin ko na ngayon sa aking notes. Na-notes ko ba? Ang scripture, okay, hanapin ko lang. Hindi yata na yung notes. Ang scripture ay, sabi doon, it contains written words. It contains, tawag niyan, mga bagay na salita ng Diyos and also mga written accounts ng mga tao ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang siya, kung sabihin natin, hindi lang kabuuan ng scripture ay lahat ay salita mismo ng Diyos. So, maraming mga record na accounts, mga narratives, mga story, yung binasa natin kanina, mga bagay na tila hindi maayos, hindi mabuti sa paningin ng tao, but they were written for our example. And that's why sa 2 Peter, tingnan natin mga kapatid. Ano sabi ni Peter dito? Chapter 1, verse 20, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Naintindihan mo ito mga kapatid, ang bagay na ito. Ang buong kasulatan po ay hindi pwedeng, sabi diyan, ay hindi nagbuhat o nagmula sa sariling pagpapaliwanag. Kahit gaano kabigat ang mga accounts, hindi po yan isinulat lang ng mga writers. Kahit sabihin pa ng tao, dapat hindi na ginamit yung words na ganito, na ganyan, na mga mabibigat, na mga offensive. There is a purpose why they were written. And they were added in the scripture kasama ang mga salita ng Diyos. Direct or indirect na mga salita ng Diyos. Dahil totoo na ang Diyos ay, like Moises, kay Moises, mayroon siyang personal na spoken word na binigay kay Moises. At ang iba naman ay through angels, ang Diyos ay nangungusap. Pero salamat dahil mayroon ding pagkakataon para tayo ay tingnan ang scripture, ay consider ang mga bagay na ito, and once and for all, makita natin na ang scripture pala ay hindi lang naglalaman ng salita ng Diyos. Yet, ito ay scripture inspired by God dahil meron siyang purpose why inalaw ang mga bagay na ito. Ang sabi diyan, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung mga taong nagsulat, yung mga writer, yung mga apostles, yung mga writer sa Lumang Tipan, mga propeta ng Diyos. Sometimes si David, kapag siya ay nagsusulat, walang direct spoken word mula sa Diyos, but by revelation, sinulat niya yung maraming mga awit, inspired by the Spirit of God. Sinulat niya yung mga mensahe ng mga awit na ating na-enjoy, katulad nung isang sulat niya sa 103 or 30 ng mga awit, nang sabi doon, bless the Lord, O my soul. So yun ay hindi direct na sinabi ng Diyos kay David, kundi yun ay revelation na ang ating pagkataong loob at ang lahat ng meron tayo ay dapat lamang sumamba sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Na pinapakita doon na huwag mong kalimutan ang mga kabutihan ng Diyos, araw-araw ang all benefits ng Diyos. Kapag ikaw ay dumalangin at ang Diyos ay tumugon, then purihin mo siya. Kapag ikaw ay tinugon ng Diyos ay mga pangailangan, then magbigay ka ng papuri sa Diyos. So all was written, ibinigay ng Diyos. At ang mga tao ito nagsulat, sabi diyan, they were
moved by the Holy Spirit of God. And that's why, mga kapatid, hindi po nagkataon lamang kapag tayo nagbasa ng mga stories sa Scripture. Katulad nung nabanggit doon sa meeting namin last Sunday, sa isang account, kung di ako nagkakamali, kay Luke at kay Mark, iba yung pagkakadescribe ni Luke nang si Judas ay magpakamatay. So hindi ko na yun na-notes, no? Balikan ko lang. Sa account ni Luke, I think, ang sabi niya, siya ay namatay, nakahang. Sa account ni Mark, siya ay nahulog at nagkapira-piraso yung kanyang katawan. So sometimes mayroong mga discrepancies, but hindi ibig sabihin na mali ang Scripture. Kundi minsan, pinapahintulutan Diyos kung ano yung kayang abutin ng pagkaunawa ng mga writer para isulat ang mga bagay na ito. Pero hindi yun ang hulugan, ang Diyos ay nagkamali. Mamaya titingnan natin yung part na yan. So, ang sabi sa ating text, balikan natin, all Scripture is inspired by God. Tayo po ba'y sumasampalataya sa gabi ito, mga kapatid? Ito ay profitable, beneficial, or profitable for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness. Kaya kapag tayo magbabasa ng Scripture, huwag na tayo magtaka, mayroong mga violence, may mga patayan, may mga bata na nadamay, mayroong libo-libo na mamatay, mayroong hailstorm, mayroong paggunaw ng mga syudad. At marami pa mga bagay ng pagpatay, si Cain, pinatay si Abel. So lahat yun ay isinulat, pinahintulot, at pinakita ni Pablo by revelation. Lahat ito ay inspired by God. At ano ibig sabihin ng inspiration? Sa Greek word, ibig sabihin, divinely breathed in. Lahat ng account, lahat ng naisulat, divinely breathed in, binigyan ng Diyos ng buhay, na kapag ito ay nabasa ng mga tao, mayroong matututunan yung mga tao. Mayroong makikita sila na mabuti na bagay na nais gawin ng Diyos. Pagtuturo man yan, paalala man yan, pagsaway man yan, pagkukorek sa iyo, kung ikaw ay idolater, anong ginawa ng Diyos sa mga tao na mananaban ng Diyos-Diyosan, upang kapag ito'y nabasa mo at naunawaan mo, ay hindi ka na lumakad ng gayon. So there is a purpose, because ito ay, ang sabi dyan ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is inspired by God. Ibig sabihin, binigyan ng Diyos ng buhay, ng kapangyarihan ng kanyang Espiritu. Kaya kung tayo sumasampalataya, ang buong kasulatan, kasama na yung Word of God, because it contains the Word of God, and all the accounts na nandyan, anuman ang naisulat dyan, we believe it happens. At kung ito'y nangyari, ibig sabihin, mayroong purpose sa harapan ng Diyos. Kaya nga, di ba, sabi ng Diyos sa panahon ni Isaiah, sabi niya, ang aking salita hindi babalik sa akin na walang nangyari sa aking kinalugdan na pagdalhan. All Scripture, actually, ang buong kasulatan na pinahintulutan Diyos to be written, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lahat ito ay mayroong pangyayari sa harapan ng Diyos. So ano ang purpose ng Scripture? Sabi sa verse 17, sa ating text, sa 2 Timothy, so that the man and woman of God may be fully capable. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Paano maabot natin ang kasakdalan? By the Scripture. So magitan ng mga kasulatan, naggagamitin ng Diyos to teach, to rebuke us, to correct us, to understand His Word, to understand His plan, His great plan of salvation, so that the man or woman of God may be perfect, sa ibang salin, may be fully capable, equipped for every good work. So meron naman palang purpose. Huwag na tayo magtaka kung bakit ganito ang kasulatan, kung bakit ganito ang nangyari sa mga panahon na kalipas. Maaring tayo ay mahabag sa mga tao, maaring tayo ay katulad ng mga intellectual minds sa ating panahon. Lalo na yung mga atheists, hindi sila naniwala sa Diyos because kung totoo ang Diyos, bakit ang Diyos ay
pumatay sa lumang tipan? Bakit ginawa niya ito? So hindi lang maunawaan ang scripture. At sa gabi ito, nawa ay ganoon din tayo. I pray na hindi tayo tulad ng mga tao na walang unawa sa salita ng Diyos. Again, mga kapatid, ang ating binabasang scripture ay inspired ng Diyos. Ito ay kinasihan ng Diyos. Ito ay may kasamang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, ang bawat salita na aking sinasalita sa inyo ay mayroong Espiritu at buhay. Kapag ito ay naitanim sa iyo, mayroong gagawin ng salita ng Diyos para sa iyo. Kung ikaw ay alipin ng kaaway, may salita ng Diyos mapangyarihan para ikaw ay palayain sa gawa ng kaaway. Kung ikaw ay lulong sa maraming mga bagay sa libutan, mayroong Espiritu ng Diyos para magpalaya sa iyo para ikaw ay palayain sa maraming gawa ng sanlibutan. So kung ito man ay nangyari sa ganitong bagay, then there is a purpose. Because mayroong divine inspiration na mula sa Diyos. Sa Hope 32 verse 8, sabi naman dito, it is the Spirit that is in mankind. And sabi dyan, the breath or inspiration, the breath of the Almighty gives them understanding. Dito naman yung inspiration ay mayroong ibig sabihin na sa Hebrew word, breath, soul, or spirit. So kapag ang Diyos ay, sabi dyan, the breath, the inspiration, the Spirit of the Almighty gives them understanding. Kaya yung tinalakay natin one time about wisdom of God, ang tao, tayo, labas muna natin ang Espiritu ng Diyos, tayo na mayroong Espiritu ng tao, ay nakakaunawa, sabi ni Pablo, ng mga bagay ng tao. Without the Spirit of God, natin maunawa ng mga bagay ng Diyos. And that's why may pangako siya, you will receive the promise of the Holy Spirit. At kapag siya ay dumating, kayo ay dadalhin niya sa buong katotohanan. And without the Spirit, sabi ni Pablo, hindi natin maunawaan ang mga bagay ng Diyos. Lalo na ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Kaya sa ating panahon, nagpapasalamat tayo. Sino kasama ko na nagpapasalamat sa gabing ito? Salamat ang Diyos ay nagsugod ng kanyang Espiritu. Salamat ang Diyos ay nagpadala ng comforter sa atin, ng guide sa ating panahon to understand His Word, to understand every promises of God. Kahit gaano kalalim ang salita ng Diyos, mayroong Espiritu na mula sa Diyos na magpapaunawa para sa atin. Hindi na tayo magtataka, hindi na tayo mabibigatan. Bakit nangyari ito? Bakit gano'n ang ginawa kay Joseph? Bakit ganyan sinaktan nila ang mga tao? Bakit may mga bata na kailangang mamatay? Bakit ganito ganon? Diba? Sa panahon lang ni Noah, ay kaawawa mga tao na in the last minute ay nagtangkang lumapit sa ark. Pero sabi ng scripture, ang Diyos ang siyang nagsasara, walang taong makapagbubukas. Ang Diyos ang magbubukas ng pintuan ng arka at walang taong makapagsasara. Gayon din naman, sa panahon na sarhan ang pintuan ng arka, ang Diyos po ang nagsara, hindi si Noah. Nang ito'y sarhan ng Diyos, ibig sabihin ng biyaya ay natapos sa buhay ng mga tao. At gaano kahabag-habag ang mga tao na yun sa panahon na yun, they're trying their best na makalapit sa ark. Pero it's too late for them. Again, nangyari iyon para ipakita sa atin, ang Diyos ay Diyos na humuhukom sa kasalanan ng tao. Okay, so that's the inspiration. Sabi dyan sa Aklat ni Job, the breath or the inspiration of the Almighty gives them understanding. At ito ang gawa ng Diyos sa ating panahon. Now, tungkol sa karakteristik ng Scripture sa ating paksa, ano ibig sabihin ng salitang inerrant? By definition, inerrant means free from all errors. Free from all errors in the original manuscripts. Free from all falsehood, fraud, or deceit. So, I hope ganun natin pagtingin sa scripture, no? Kahit gaano pa kapangit ang isang bagay na mabasa natin, or kahit man Jacob is was called a supplanter, di ba? Yung kanya pagiging sinungaling na character. But still, there is a purpose why ganun siya. Para mangyari ang sinabi ng Diyos, I love Jacob and I hate Esau. So bago pa man lumitaw sila, ay meron ng pinili ang Diyos doon sa dalawang magkapatid.
Now, sa account ng Genesis chapter 3, verse 1 to 4, yung aking binanggit kanina, ang scripture, siya ay merong characteristic as an inerrant. Ang scripture ay inerrant, ibig sabihin, siya ay free from all errors. Kahit man doon sa Genesis chapter 3 ay ginamit ni Satanas through serpent ang salitang, sabi doon, totoo ba na sinabi ng Diyos na kayo ay mamamatay? So, basahin na lang siguro natin, Genesis chapter 3. Sa ilang mga sandali. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. So sa account na ito, sa Genesis chapter 3, nang iposes ng Satanas ang serpente, ay ginamit yung mga salita na pagsisinungaling o pandarayang salita by using the word not. You shall surely. Ano sabi doon? You shall not surely die. Na kung atin titingnan, totoong mali ang pagbabaluktot, ang pagtitwist, ang tawag niyan, yung pagsisinungaling o yung pandadaraya na actions. Pero nangyari yan because of the purpose na meron ang Diyos gustong ipakita sa account ng history sa panahon ni Eva at Adan. Kahit man nangyari ang bagay na ito na deceiving kay Adam and Eve, yet ang scripture is free from error. Ibig sabihin, ipinahintulot ng Diyos na maisulat ang bagay na ito, but it doesn't mean na nagkamali ang Diyos na ito ay maisulat because there is still a purpose. Para ipakita sa atin, in the beginning, walang sinabi ang Diyos na kumbaga ay parang hindi tiyak sa kanyang salita. Ang Diyos ay tiyak sa kanyang salita nang sabihin, you shall surely die. Yet ang serpente, of course, he want to deceive Eve and Adam sa panahon na yon. At mababasa natin ang accounts. At totoo yun, na totoong pandaraya na ginawa ng Diablo. Gayun pa man, ulitin ko, because ang scripture is, or siya ay merong characteristic as an inerrant, ibig sabihin, kahit man may mga bagay na tila mali sa mga actions ng mga character, still, ang scripture ay free of all errors. Ibig sabihin, hindi tayo dinadaya ng salita ng Diyos. It is free from all fraud and deceit na pwede natin tingnan sa scripture. Now, how about the word infallible? Because sa ating paksa, the inerrant and infallible scripture, parang meron silang the same definition, pero ang infallible ay meron siyang meaning na, ibig sabihin, by definition, incapable of erring or failing in its purpose. The word infallible means incapable of error. Ano po ibig sabihin? Kapag po isang bagay ay infallible, it is never wrong and thus absolutely trustworthy. Infallible, hindi siya nagkakamali at hindi ka dadalhin sa pagkakamali. Ang salita ng Diyos ay, katulad nga ng ating teksto na binasa, inspired by God. And because it is inspired by God, God can never breathe out error. Hindi po ang Diyos magbibigay ng buhay para tayo dalhin sa mga maling bagay. The fact ng Diyos ay nabigay ng life, ng kanyang spirit, ng kanyang inspiration, ng buhay sa salita, kahit gaano ka-complicated ang scripture, kapag ito ay tinawag na infallible, and because it is infallible,
hindi ka dadalhin sa pagkakamali sa pananampalataya. Kaya nga sa panahon, sa example natin, sa panahon ni Eva at Adan, nang sila ay dayain ng serpente. Well, pwede tayong ma-confuse. In a way, kapag wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, pwede tayong magsabi, napakagulo. At yan naman talaga sinasabi ng mga tao. Katulad ng aming kasama noon sa aming trabaho sa Print System. Yung naikwento ko na sa inyo, nabagit ko na one time, na may gulang na siya, isa sa mga may edad doon sa aming tawag niyan sa aming grupo doon sa production. At ilang beses na narinig siya na sinasabi lagi, pinaparinig niya sa amin na iniwala kayo dyan sa Biblia, yan ay gawa ng tao, yan ay sulat lamang ng tao. So, sa tao na walang Espiritu ng Diyos, na walang Espiritu na umaakay sa Kanya, totoo na mahirap unawain ng Scripture. At totoo na, pwede kong sabihin na totoo talaga maraming naguguluhan. At pwede kong sabihin, pwedeng sabihin natin talagang nawawala sa katinuan ng pag-iisip. Well, yun nga ang reason why ang Diyos ay nagsugo ng Kanyang Spirit. Kapag siya ay dumating, dadalhin ka sa buong katotohanan. Kapag ang Spirit of Truth ay dumating sa sino man, at sa gabi ito, yan ang aking dalangin, yan ang ating dalangin, Panginoon, nawa, walang isa sa amin dito na hindi tumanggap ng Espiritu. Why? Because kapag wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, basahin man natin ang aklat ang buong kasulatan, ang whole Scripture, from Genesis to Revelation, without the Spirit of God, may hilo lang tayo mga kapatid sa dami ng mga bagay na pwedeng mabasa. Gamitin natin yung mga offensive word sa dami ng mga terror, ng mga pangit na bagay, ng mga murder, ng mga violence, and so on, so forth. Gayon pa man mga kapatid, hindi mababago ang kaisipan ng Diyos. It is inspired by God. Ito ay binigyan ng buhay ng Diyos. Sino man sa atin, by Spirit, ang nagbabasa ng salita ng Diyos, ito ay nag-a-uplift ng ating mga espiritu. Ito ay nagpapalakas ng ating spirit sa harapan ng Diyos. So, ano ibig sabihin na infallible? Ibig sabihin niyan, incapable of erring or failing its purpose. At ang pagiging infallible ng Scripture ay pinakita na rin sa ating binasa kanina. Ating balikan lang ang 2 Peter chapter 1. Sabi sa verse 19, so we have the prophetic word confirmed. Lahat ito mga kapatid, from Genesis to Revelation, or pwede sabihin na ilang bahagi na ng Revelation ay mangyayari pa lamang. But majority of the Scripture, it was already confirmed. Fulfilled, confirmed, nangyari na at pinatutuhanan ng maraming testimony. Nabasa natin sa Hebrews chapter 11, na tayo ay napapalibutan ng maraming mga clouds of testimonies, mga buhay ng mga patotoo, na may mga tao sa panahon na kalipas, nang sila'y sumampalataya, pinatunayan ng Diyos na ang Kanyang salita ay buhay. Nang sila'y sumampalataya, pinatunayan ng salita ng Diyos na sila ay iniingatan ng Diyos, na sila ay ililigtas ng Diyos sa mga kapahamakan. By faith, si Daniel, nang siya ay dalhin sa lions of den, ay hindi siya napahamak, siya ay binantayan, iningatan ng presensya ng Diyos. At ang lahat ng mga tao ng Diyos na isulat yung buhay sa Scripture. So we have this prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star arises in your hearts. Knowing this first, so binasa natin kanina, that no prophecy of the Scripture, again, ulitin ko mga kapatid, anumang bagay ang naisulat, anumang bagay na ating nabasa, it was already confirmed. It was written by the people of God, moved by the Spirit of God. Ito ay merong purpose under heaven. Ang buong Scripture, sabi ng Jesus, basahin niyo ang buong kasulatan. Nandyan, ang kasulatan ay nakasulat ito para sa akin. And if you think that you have eternal life, then, sabi ni Jesus, basahin niyo ang buong kasulatan. Ito ay nangungusap patungkol sa akin. So, ibig sabihin,
kahit man halo-halo ito ng, sabi natin, mayroon ditong salita ng tao na pinahintulutan ng Diyos to be written, but mostly it is the Word of God. Kahit man maraming mga accounts, maraming mga sakuna o mga bagay na hindi maayos, mabuti, still it is inspired, profitable, para meron tayong matutunan sa ating panahon upang ang Iglesia ng Diyos ay kanyang pasakdalin sa lahat ng bagay sa huling mga araw na ito, mga kapatid. So we have a prophetic, sabi dyan, confirmed, because sabi dyan, no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So ito yung accounts ng sulat ni Peter na nagpapakilala sa isang katangian ng Scripture na ito ay infallible. Infallible, kailanman ang mga tao ng Diyos na nagsulat, kinilos ng Espiritu ng Diyos, kailanman hindi sila nagkamali. At hindi nila dadalhin ang mga readers sa pagkakamali or pagkakasala sa harapan ng Diyos. Well, in fact, ang buong Scripture na inspired ng Diyos, kapag ito ay ating naririnig, kapag ito ay naririnig natin kasama na dumadaloy ang Espiritu ng Diyos na nangungusap, laging mayroong buhay sa ating pagkataong loob. Ang ating mga pananampalataya ay tumitibay. Sino tumitibay sa pananampalataya, mga kapatid? Ang ating mga pagkataong loob ay lalo pang nauuhaw deeper, closer, deeper sa mga promises ng Diyos. Kahit man ang mga bagay natin pinag-usapan last week, na mga aba-aba na mangyayari sa ibabaw ng lupa, wala tayong magawa. Ito ay salita ng Diyos. Ito ay plano ng Diyos. Ito ay hatol ng Diyos sa mga hindi, sabi sa ating binasa, sa mga hindi nag-obey sa gospel of Christ. Ang hatol ay dating sa mga taong ito. Kaya kung atin man itong nababasa sa ganung bahagi, huwag tayo malungkot, basahin natin ng may pananampalataya dahil mayroong purpose, mayroong layunin ng lahat ng bagay na ito. So ang sabi dyan, atin tuloy sabi dyan, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So it was confirmed. Ano yung na-confirm? Yung mga bagay na naisulat, yung mga accounts sa Scripture, ibig sabihin, may mga tao na nakaranas, may mga totoong tao na nakaranas na sila ay iligtas ng Diyos, may mga totoong tao na nakaranas ng kahirapan na sila ay later on pinasagaran ng Diyos like Job, na namatay ang kanyang mga anak, nasira ang hanap buhay, nawala lahat ng bagay, ang meron siya ay buhay na lang niya, siya ay halos hubad sa harapan ng mga tao, sa harapan ng Diyos. Pero isang bagay na natili kay Job, parang palataya sa Diyos na tumawag, na lumikha sa kanya. Kaya ang sabi niya, by faith, kahit man ako ay lamunin na ng kamatayan, yet in my flesh I can see my Redeemer. My Redeemer liveth. At yun ay kanyang kapahayagan na mula sa Diyos. Wala tayong mababasa na direct word na mula sa Diyos, but by revelation, by faith, ay pinakita sa atin ang bagay na yun. So it was confirmed, mga kapatids. It was confirmed by those who experienced the life of God through the Scriptures. And that's why sa ating panahon, sino sa gabing ito makapagsabi na tayo ay makakatayo sa mga salita ng Diyos? Inahit natin kanina, ang sabi doon, we're standing on the solid rock. Sabi doon, Christ is the solid rock, I stand. At ang buong kasulatan ay sinulat para ipakita sa atin ng malinaw na ang Diyos ay hindi lang Diyos na magagamot, hindi lang siya Diyos ng provider. Ang Diyos ng kasulatan ay Diyos ng ating mga kaluluwa. Diyos na manunubos, hallelujah, na nang tayo ay agawin ng dyablo sa kamay, sa kapahintulutan ng Diyos, tayo ay nalayo sa presensya niya, nalayo sa kalooban ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, sa kabila ng maraming mga bagay na ginagawa din ng kaaway inside the Scripture, one time, di ba, binanggit ko na sa panahon ni Jesus, yung demon possessed. Yung demon possessed, nakapagsalita pa siya. Kaya sabi niyo sa inyo kanina, ang Scripture ay hindi lang contain ang Word of God, it also contains the Word of Satan or the devil himself. Ang sabihin ng dyablo,
Anong pakialam ko sa iyo? Son of God, sabi niya. Pumarito ka ba para ako ay hatulan na nang wala pa sa panahon? So, ibig sabihin, there are accounts in the scripture na pinahintulutan ng Diyos para mabasa natin, pero mayroong purpose. Para ipakita sa atin, sabi ni Pablo, huwag kayong matakot, bagamat mayroong mga evil spirit contains ang scripture. Yet, sabi ni Pablo, siya na sa inyo ay higit na dakila kaysa kanya na nasa sanlibutan. Ang Diyos na sumas sa iyo, ang Diyos by His Spirit na nasa iyo at sa pamamagitan ng kanyang salita, ay higit na dakila kaysa sa kaaway natin sa ating panahon. So it is infallible, it is inerrant, of course, by inspiration ng Diyos. Ang Diyos na nagbigay ng buhay sa bagay na yan, ang Diyos na gumagawa by His Word, by the Scripture. And I believe, wala tayong, kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, sa Revelation, walang sino man ang mga pagdaragdag at mga pagbabawas ng salita ng Diyos. Ang mag-aalis, ay alisin ang kanyang pangalan sa buhay na walang gan. At kung magdaragdag ay, siya ay daragdagan pa ng paghatol, sabi ng Diyos. It is complete. Ang salita ng Diyos ay kompleto sa lahat ng bagay. Kaya kung ating babalikan ang ating text, mga kapatid, all Scripture was inspired by God. Kaya ba'y sumasapal tayo sa gabing ito, mga kapatid? Sa aklat ng mga awit, sabi ni David, the law of the Lord is perfect. Ang salita ng Diyos, ang instruction, ang mga tawag niyan, ang mga pagtuturo, ang mga ordinances, ang law, lahat yun ay perfect. Sabi sa Psalms 19 verse 7, the law of the Lord or the word of the Lord is perfect, enough to convert the soul. Enough to convert the soul. Hindi kailangan ng Diyos ang ating sariling katuwiran, sariling salita o lakas. Ang Diyos ay kompleto sa kanyang sarili. Once He speak the word, mayroong pangyayari sa bawat salita ng Diyos. Hindi ito babalik sa Kanya na hindi mangyari sa Kanyang mga pinagdalhan. Kaya salamat dahil hindi lamang mga bagay na tila hindi mabuti ang ating nababasa. Huwag kayong mag-alala. Maraming salita ng Diyos. Ang Scripture ay naglalaman ng maraming blessing ng Diyos, maraming pagpapala na mula sa Diyos, maraming pangako na mula sa Diyos, maraming kahabagan na mula sa Diyos. Sino sa inyo ang nag-enjoy sa biyaya ito, mga kapatid? Sino sa atin hanggang sa mga panahon na ito ay nakakadama pa rin ng habag at awa ng Diyos? Because it was spoken and it was written by the Scripture na isulat ang mga bagay na ito para sa ikasasakdan ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi dyan, ating tuloy lamang, mga kapatid, that even Jesus, para ipakita ng Scripture, ay inspired and truth. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan natin ng ating buhay at hindi tayo dadalhin sa maling bagay o sa mali na mga bagay. Bagamat maaring sa ating panahon, katulad ng nabanggit ng ating Elder Brother Chol last Mrs. meeting, sa ating panahon ay totoo na maraming mistranslations, mga printing ng errors, mga typos na nangyari, at very obvious naman, dahil nandiyan ang Espiritu ng Diyos para tayo ay i-guide sa mga translation. At noon, naalala ko, mga kapatid, nung buhay pa ng ating Pastor Franco, kapag siya ay nangangaral, nagtuturo, lagi niya sinasabi, just use King James Version, dahil yun ang pinakamalapit na translation sa original manuscript. Gayunpaman, habang lumilipas sa mga panahon, ay tinatry din natin, kinukonsider ang ilang mga translations na by the grace of God, nakikita natin na nagsusut pa rin sa King James Version, sa original na translation. Hanggat maaari ay ating sinisikap na magamit ang mga ibang translation na sa tingin natin ay makatulong naman sa ating pananampalataya. So hindi maiwasan ang mga bagay na ito, yes. We can say pa rin, mayroon pa rin tayong pangahawakang matibay na that even Jesus nagsabi, I am the way, the truth, and the light. The word that I speak to you, they are spirit and they are life. At siya rin mismo nagsabi, no, we can read it in John chapter 17, verse 17, sabi doon, sanctify them by your truth, your word is truth.
At kung ang Scripture ay naglalaman ng salita ng Diyos, ito ay naglalaman ng maraming truth ng Diyos na kung ating babasahin at ating nanamnamin ang mga sustansya ng salita ng Diyos, yung sinabi ni Jesus na sanctify them by your truth, your word is truth. Kapag ito ay dumating sa atin, kapag ito ay kumikilos, gumagawa sa atin, ito yung patuloy na maglilinis, mag-aayos, magsasanctify sa iglesia, magpapabanal sa mga mananampalataya, hanggang sa mangyari ang sinabi rin ng salita ng Diyos na ang kanyang iglesia ay dadalhin niya into perfection. Kahit anong gawin ng diablo na pagpipigil sa iyo, tapos na ang plano ng Diyos na mabuti para sa iyo, ikaw ay gagawin niyang isang sakdal sa kanyang harapan. Walang dungis, walang kapintasan, walang anumang bahid ng kasalanan. Why? Because ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ang katotohanan ang siyang maglilinis sa buhay natin, mga kapatid, sa bawat isa. Kaya patuloy pa tayong kumain ng salita ng Diyos. Huwag natin piliin ang Scripture. Huwag natin piliin lamang yung parang suit lang sa atin. Kapag medyo nasasaway na tayo, ay ayaw na natin pakinggan. No. Lahat ng ito ay mapapakinabagan, sabi sa ating text. Para tayo ay matuto, tumayo sa panampalataya, matuto tayo maglingkod, magtapat sa harapan ng Diyos. Iwan na, sabi nga ni Pablo, ang mga childish things. Iwan na mga bagay na hindi ayon sa Diyos. Lumakad tayo ng nagtatapat sa mga salita ng Diyos. Lumakad tayo na tayo ay nasa ilalim ng inspiration. Sa isang bahagi ng sulat ni Pablo, sabi niya, huwag kayong lumakad sa laman, kundi kayong lumakad sa Espiritu. Huwag kayong lumakad sa laman, dahil ang laman, nakikita niya ay mga temporal na bagay. Pero ang paglakad sa Espiritu, ang nakikita natin ay ang mga bagay ng mga pangako ng Diyos. Ang mga bagay na ipinangako ng Diyos sa Iglesia. For the last, mga kapatid, ilang mga bagay pa na pwedeng magpakilala na ang salita ng Diyos ay inerrant and infallible. Hebrews 4:12, sabi diyan, the Word of God is alive and active. O pwede kong sabihin, the Scripture that contains the Word of God is alive and active. It is sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit. Kaya nga siya ay buhay, meron siyang pagkilos, meron siyang pagsakop sa ating spirito, hanggang sa ating mga joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. At kapag pag-uusapan na ang katotohanan, it cleanses our soul. It sanctifies, hindi lamang ang ating body, kundi ang ating mga kaluluwa ay nililinis ng salita ng Diyos, hanggang sa tayo ay maging katulad ng kanyang salita, free from all error. Naniniwala ako, kapag ang salita ng Diyos ay nasa atin, tayo ay magiging bahagi ng kanyang salita, at tayo ay pwedeng sabihin na magiging inerrant and infallible. By the Word of God, of course. Hindi sa ating sarili, kundi sa magitan niya na nasa atin, sa Kanya na sumasakop sa buhay natin, sa Kanya na nagpapatibay at nagpapalakas sa bawat isa. Kaya nga, di ba, sabi ni Pablo, si Jesus mismo nagsabi, na wala nang makakaagaw pa sa kanila na nasa aking kamay. Ano yan? Security, katiyakan. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin ng kaaway sa buhay mo, hindi ka na maaalis sa plano ng Diyos. Hindi ka na malalayo sa plano ng Diyos. Hindi ka na manghihina sa mga gawa ng Diyos. Mga kapatid, sa uling mga araw nito, I just pray sa ating pagkatapos na patuloy pa tayong palakasin. No, hindi lang ng Scripture, but by the Word of God. Hindi lang dahil nababasa natin, ganito yung nangyari, ganito yung story, kundi ating kainin ang bawat sustansya ng salita ng Diyos. Ating ipamuhay, ating dalhin sa ating mga puso, itanim sa ating mga puso. Katulad ng ating minsan inaawit, na ang salita ng Diyos na katulad ng binhi na naitatanim. It was planted sa ating mga puso at ang tawag diyan, isilang ang salita ng Diyos. Hanggang sa hindi na tayong makita, kundi ang Diyos na nananahan sa atin. Ang salita ng Diyos na gumagawa sa atin. Kaya sa Diyos mo yun, nakapagod pa salamat mga sa gabing ito, sa mga bagay na yan. Totoo na ang salita ng Diyos ay nagtataglay ng katangian ng katulad ng isang inerrant and infallible na katangian sa harapan ng Diyos.
Sa Matthew 5 verse 18, sa last ay gustong basahin. Because ang salita nito ay inspired, kinasihan, may buhay na mula sa Diyos. Anong sabi diyan ni Jesus? For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke of a letter shall pass from the law until all is accomplished. Kaya lahat ng bagay na ating nakita, nabasa, naunawaan, tinanggap by faith sa scripture na ito, mga kapatid, all things will pass away. Lahat, all will accomplish sa plano ng Diyos sa panahon na itinakda ng Diyos. Kaya sa Diyos, mawilat ang kapurihan, pasalamat sa gabi ito. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid, for His Word. I just pray na ang mga bagay na ito ay nakatulong sa atin kung paano natin titingnan ang Scripture sa mga panahon na ito. That's why ang prophet din, meron siyang statement. Sabi niya, habang tumatagal ang panahon, sabi niya, ang Biblia na ito ay naging bago para sa akin. Habang lumilipas ang panahon, tumatagal ang panahon, until the Lord comes, naway ganoon din ang ating makita sa Scripture. Ang Biblia na ito ay naging bago lagi sa atin. Dahil lagi merong fresh revelation na mula sa Diyos na kanyang pinagkakaloob. Tayo magpasalamat, mga kapatid, for a simple prayer. Panginoong Diyos, salamat sa iyong mabiyayang salita sa gabi ito, Panginoon. Tunay na Diyos na ikaw ay buhay sa iyong mga salita at ang iyong kasulatan, ang kasulatan na ito, Diyos, na mula noon, na nagpasimula pa by the spoken word, mga salita na binigkas sa mga panahon nakalipas, ay iyong pinahintulot sa written. Once it was spoken word, but now it was a written word sa aming panahon na tinatawag na kasulatan. At salamat to Diyos na pinakita mo sa amin, it is not just an ordinary book sa aming panahon. It is the Scripture. It contains your word. Hallelujah. Ito'y naglalaman ng iyong kaisipan, ng iyong plano, ng iyong mga pangako, ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala, ng iyong pagtawag, ng iyong habag at awa, O Diyos. Panginoon, it inspires, O God, the whole book, this Scripture, ay binigyan buhay mo, O Diyos. Binigyan mo ng hinga ng buhay upang sino man ang sumampalataya, ang makabasa, sumampalataya sa iyong mga salita, O Diyos, sila rin naman ay tumanggap ng buhay na mula sa iyo. Panginoon Diyos, purihin ka. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, na hindi ka nagkulang, kailanman ay hindi ka nagkamali, kailanman ay hindi ka masusumpungan, ang iyong mga salita ay hindi masusumpungan ng mga anumang errors sa Diyos. Kung mayroon man, Panginoon, mga misinterpretation or misplacing ng iyong word, ito'y nangyayari because ang tao ay gumagawa ayon sa kanyang sariling kaisipan. Dalangin ko, Panginoon, sa gabi ito na hindi namin tinitingnan ang iyong salita ng ganon. Bagamat basahin namin ang iyong kasulatan, O Diyos, ang aming pananampalataya ay magsasabi, it is inspired by God. Ang sino mang nagsulat, ang mga taong nagsulat ng bagay na ito, ay kinilos mo, O Diyos. Iyong in-inspire sila, iyong kinausap sila, iyong sinamahan sila. Sila ay tinuruan mo rin, O Diyos. Sila ay nakaranas ng iyong kapangyarihan mula sa iyo. For you give breath, hallelujah, the breath of the Almighty, ang sabi ng likod na si Job. It gives understanding, hallelujah. Salamat o Diyos, purihin ka sa gabing ito. Dalangin ko, Panginoon, na ito'y aming makita at higit pa naming mahalin ang iyong kasulatan, o Diyos. Higit pa naming ibigin, hallelujah, ang iyong mga salita sa uling mga araw na ito. Salamat o Diyos. Salamat sa iyong mga pagkilos paggawa sa uling mga araw, sa iyong iglesia. I pray for your sons and daughters, O God, sa ministry nito, Panginoon. Bawat isa ay aking tinataas sa iyo at sa iyo pinagkatiwala lahat ng bagay. Bayang sa iyo lamang, O Diyos, mabalik lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid.